Magandang gabi sa lahat, guys. Hindi ko inaasahan na ito po ang ating ipapaabot sa inyo. Si kaibigan nandito. Nais lang po nilang ipaabot ito sa Tagaluzon dahil mayroon pong nakita si kaibigan na hindi po maganda itong mapapakinggan nyo, masilan po ito dahil napakarami din pong nagpaabot sa atin patungkol sa Manila. Medyo kinumpirma ng ating kaibigan dahil napakarami ang nag-request. Marami pala nagpapaabot doon patungkol sa lindol na malakas doon sa Manila. Dahil ang Manila, isa din po itong daanan ng fault line o trends. Mga idol, kayo na lang bahala humusga at pakinggan itong impormasyon ngayon na kung saan ay kinumpirma ng ating kaibigan. Naalala ba ninyo ang pagyanig ng lindol dito sa Mindanao? Grabe po. Mga idol, hindi kayo pwedeng pumampante dahil sa daming mga building, tao doon. Lalo na pag niyanig ng malakas na lindol, ito daw ang mangyayari ninyo. Wala tayong magawa, kaibigan, kung yan po ang mangyayari dyan. Guys, may ipinapaabot si kaibigan. Kung dinaanan man po ang Mindanao ng malakas po na mga lindol, kailangan po ngayon na maghanda ang Luzon. Guys, natakot si kaibigan. Mayroon siyang nakita na ang Manila matutulad din po sa Venezuela. Bakit po, kaibigan, nasabi po ninyo yan? Grabe, oh. Yung mga nanlalait, kung bakit sa Mindanao lagi tinatamaan ng malakas na lindol, Ingat kayo, mga idol. Masamang sign ito para po sa inyo ito. Ayaw po ng ating kaibigan na matulad kayo sa Venezuela. Alam po ba kung bakit matulad? Alam po ba ninyo kung bakit maraming namatay, nakitil ang buhay doon sa lindol sa Venezuela? Dahil po sa building. Ano po ang mga bahay doon sa Manila? Ano po ang mga gilid-gilid? Mga hindi mahabang bahay. Pag yumanig ng 7.8 magnitude dyan, marami pong kitil ang buhay. Di makikitil ang buhay. Grabe naman to. Oo, dapat hindi po daw kayo manglait, mga idol, kasi mayroon pong mga nagpaabot sa social media Hindi pa panahon. Ito po ang ikinababahala ninyo na ang Manila talagang isa ito sa nakikita ng ating kaibigan na matutulad sa Venezuela. Pero hindi po natin gusto yan, mga idol. Alam po ba ninyo kung paano labanan? Umalis kayo dyan sa lugar na yan. Umalis kayo dyan sa malapit sa mga building. Alam po ninyo ilang story po ang building dyan. Sobrang taas-taas. Mga idol, nakita ni kaibigan na makasagupa kayo ng malakas na pagyanig ng lindol. Tandaan po ninyo ito. Dahil si kaibigan, sikreto sana ito dahil napakaraming mga followers natin dyan. Pero hindi pwedeng itago nila ang mangyayari. Sana, mga idol, dalawa po hanggang 3 ang nakita ng kaibigan na masagupaan ninyo dyan na kalamidad. Tulad po ng lulubugin sa tubig, lindol, at bagyo. Mga idol, tandaan ninyo yan. Hindi po ito pananakot. Ang gusto ating kaibigan, huwag tumira sa mga malapit sa building, malapit sa tulay. Huwag tayo. Sige. Yun lang po daw, mga idol. Pasensya na, humingi si kaibigan ng tawad. Dahil hindi nila kaya na itago itong sikreto na nakikita nila. Sa tingin po ng iba, sa Mindanao lang ang makakaranas ng kanyang kalakas na lindol. Pero hindi nyo alam, mga idol, nakita mismo ng ating kaibigan na hindi pa tamang panahon na makakasagupa kayo. Dahil sa daming tao dyan,
dahil sa laki ng mga building. Guys, tinignan ni kaibigan kung anong mangyayari. Matutulad daw sa Venezuela. Ilan namatay doon? Masigit pa, mga idol. Dahil dikit-dikit, daming sasakyan, daming tao, daming bahay, daming infrastruktura ang naitayo doon, malapit sa dagat. Kaya nakakabahala. Hanggang dito na lang mga idol. Kayo na lang bahala mag-share nito kung aalis kayo dyan sa mga malapit sa building. Kasi ang mga hinulaan ng kaibigan mga idol, nakita nila talaga ang mangyayari na ang mga building na matataas pupulbusin at guguhuin. Yun po sa pamamagitan na po ang malakas na lindol. Huwag po kayong magkampante, no? Kung wala ka man nakasagupa ng malakas na lindol tulad po sa naranasan ng Mindanao, kayo po ang pinakadelikado, sabi ng ating kaibigan ngayon. Ang Manila ang isa sa pinakadelikadong lugar sa lindol ngayon.